Pumasok na si Edward sa lagusan hanggang sa higupin siya ng alon at dalhin sa loob ng kuweba. Lumutang ang ulo ni Edward at tumingin siya sa buong paligid. Dito niya nakita ang kabuuan ng kuweba. May isang hagdan sa dulo. Maraming nakabantay na mga syokoy sa hagdanan. May isang hagdan ng bato na paakyat sa ikalawang lagusan. Dito nagtitipon-tipon lahat ng mga syokoy upang bantayan ang hagdanan. May hawak silang mahabang sibat na may kakaibang ngipin sa dulo. Para iyong malaking tinidor ang hawak nilang sandata. Makapal ang balat ng mga syokoy at may malalaking tenga. Ang mga mata naman nila ay hindi gaanong nakakakita sa dilim. Kaya ito ang gagamiting advantage ni Edward upang maigupo ang mga ito sa laban. Subalit ayon kay Lolo Fabian, lubhang matibay ang mga balat ng mga syokoy at hindi basta-bastang nasusugatan. Ang kailangan lang gawin ay matarakan agad ng matulis na bagay ang malambot na bahagi ng kanilang katawan. Ito yung puson o daluyan ng hangin. Ayon din kay Lolo Fabian ay may isang paraan pa kung papaano matatalo ang mga syokoy. Bukod sa malambot na puson ay malambot rin ang bunbunan ng mga ito. Mas malambot pa sa bunbunan ng mga sanggol. Kung sakaling matusok ito ng patalim, manghihina sila at mamamatay. Habang hindi pa nahahalata ay dahan-dahang umahon sa tubig si Edward. Pumunta ito sa madilim na bahagi sa kahinila ang isang nagbabantay na syokoy. Gamit ang matalas na itak ay ginilitan niya ito at tinusok sa puson. Napaungol ang syokoy ngunit hindi na ito nakasigaw para humingi ng tulong. Lumapit pa si Edward habang nagtatago pa rin sa dilim. Inangat niya ang itak na duguan sa kanya winasiwas sa likod na nakatayong syokoy. Napalingon ang syokoy pero tinusok ito agad ni Edward sa puson. Patay kaagad ito nang mabutas ang sikmura. Maingat itong hinila ni Edward sa dilim para hindi mapansin ng mga kasamahan. Ilang metro na lang ang layo niya sa hagdanan pero marami pa ang mga syokoy roon. May 8 pang nagbabantay sa may batong hagdanan. Nag-isip ng paraan si Edward kung paano niya mapaghihiwa-hiwalay ang mga ito. May bariyang hinugot si Edward sa bulsa at inihagis. Gumulong ang barya at umikot papunta sa madilim na parte. Dahil sa kalansing ng barya ay nakaagaw ito ng pansin sa 2 syokoy. Pinuntahan ito ng 2 syokoy upang tignan pero nadismaya sila nang makitang barya lang ang kanilang naabutan. Akmang aalis na ang isa pero hinila ni Edward ang pangalawa. Sa kanya ito sinaksak sa tiyan. Napansin ito ng isa pa at sumugod ito kay Edward pero umapak si Edward sa gilid ng pader at sinaksak ang bunbunan ng syokoy. Parehong bumulagta ang dalawa nang hindi man lang nakakapalag. Mabilis na hinila ni Edward ang katawan ng mga syokoy papunta sa madilim na bahagi, saka siya nagpatuloy sa paglapit sa batong hagdanan. 6 na lang ang natitira at limitado na lang ang mapagkukubli ang dilim ni Edward. Kapag lumagpas pa ito sa kinakatayuan, ay makikita na siya ng mga kalaban. Nag-isip ulit ng paraan si Edward kung papaano niya ulit malalansi ang mga syokoy habang hindi pa siya nahahalata ng mga ito. Sa pag-iisip ni Edward ay bigla niyang naramdaman ang paglapit ng isang syokoy. Mukhang may naaaninag ito sa dilim kaya lumapit ito upang suriin. Ang hindi alam ni Edward ay nakalabas ang isang binti ng syokoy na kanyang napaslang kaya napansin ito ng kasamahan. Agad itong hinila ni Edward papunta sa madilim na bahagi
at hinintay na makalapit ang Shokoy na iyon. Hinanda niya ang sarili sa pagtapos sa kalaban. Nang makalapit ang Shokoy ay sa kanya ito inundayan ng saksak sa tiyan. Subalit nahawakan ng Shokoy ang itak ni Edward. Nagulat ang binata sa nangyari. Nakipaghilahan siya ng itak sa Shokoy. Ngunit malakas ang Shokoy at unti-unti nitong naaagaw kay Edward ang mahiwagang itak. Tumalon si Edward saka ito tumapak sa balikat ng Shokoy. Matapos nito ay inilubid niya ang mga binti sa ulo ng Shokoy. Sa kanya ito pinilipit ng mahigpit. Parang nabulunan ang Shokoy sa ginawa ni Edward. Hindi ito makahinga kaya inuntog niya si Edward sa pader. Muntik nang mabitawan ni Edward ang itak. Mabuti na lang ay mahigpit ang kapit niya sa hawakan at hindi ito nalaglag. Sumakit ang likod ni Edward sa ginawa ng Shokoy pero tiniis niya ito. Pagkatapos ay buong lakas niyang hinila ang itak at isinaksak sa bunbunan ng kalaban. Nawala ng lakas ang Shokoy matapos dumugo ang ulo nito. Nanghina ito at unti-unting bumagsak. Natumba silang dalawa, kaya lumika ito ng ingay sa paligid. Dali-daling umalis si Edward sa Shokoy at hinila niya ito sa dilim. Marami na ang naka-standby na mga katawan sa madilim na bahagi na parang natutulog lang ang mga ito sa gilid ng pader. Lumapit ang dalawang Shokoy papunta sa lokasyon ni Edward. Naghanda si Edward sa paglapit sa mga ito. Hinawakan niya ng buong higpit ang itak sa kanang kamay matapos itong punasan. Nakaramdam ng kakaiba ang mga Shokoy dahil unti-unting nawawala ang mga kasamahan nila at hindi na nakakabali. Pagdating ng dalawa sa madilim na bahagi ay tinignan nilang mabuti kung mayroong nakapasok na hindi nila kauri. Masyadong malabo ang paningin nila, kaya hindi nila napansin na nasa harapan na pala nila si Edward. Inangat ng binata ang itak sa ere, sa kanya tinarak sa Shokoy sa harap niya. Napaigig ang Shokoy matapos bumaon ng itak na tumagos sa likod ng ulo nito. Nanghina kagad ang Shokoy nang hugutin ni Edward ang itak. Akmang hahampasin na ng kamay ng kalaban si Edward ay yumuko ito at hiniwa ang tuhod ng Shokoy. Napaluhod ito at tumapat sa binata ang bunbunan. Sinaksak ito ni Edward gamit ang malakas na pagbaon ng itak sa ulo. Nanlaki ang mga mata ng Shokoy sa naramdamang sakit. Hindi na nakareact pa ang Shokoy na iyon nang pugutan ni Edward ng ulo. Tumilapon na ang ulo papunta sa mga nakahilerang kasamahan. Naramdaman ng tatlo ang pagtalbog ng ulo kaya dali-dali nilang kinuha ang mga sandata nila at nagtungo sa madilim na parte ng pader. Nagulat sila nang lumitaw roon si Edward mula sa dilim at mabilis na sinaksak sa tiyan ang isa. Napaluhod ito ng bahagya, ngunit sinipa ito ni Edward kaya nahugot ang itak. Bumagsak itong nangingisay sa bato matapos bumula ang sensitibong parte ng katawan. Naghimutok sa galit ang dalawa sa nangyari at inatake nila si Edward. Sunod-sunod na pagtusok at pagtuhog ang ginawa nila kay Edward. Umiiwas naman si Edward habang umaatras papalayo sa dalawa. Nagdash bigla si Edward at pinasadahan ng hiwa ang braso ng kalaban. Pero hindi ito tinablan na parang kiniskis lang sa balat ang talim ng itak. Hinampas nito ng sibat si Edward, umilag si Edward at nawasak ang batong pader. Sumugod ang pangalawa kasabay ng pagtapon ng mga taga kay Edward. Tumalon-talon ang binata habang umiiwas sa atake. Nakatiyempo si Edward at tinaga niya sa ulo ang kalaban pero balikat lang nito ang natamaan noong yumuko ang Shokoy. Bumaon ng sagad ang itak sa makapal na balat kaya hindi ito mahugot ni Edward. Nabitawan na nga ni Edward ang itak nang hagisan siya ng sibat. Nakailag si Edward pero nakalapit agad ang Shokoy at binigyan siya ng napakalakas na suntok.
Sa sobrang lakas ay tumilapon ng ilang metro si Edward. Bumangga ang likod na binata sa matigas na pader, kaya medyo nanghina ito at hindi kaagad nakabangon. Lumapit sa kanya ang Shokoy at sinakal siya sa leeg. Umangat ng ilang dipa si Edward sa lupa. Hindi ito makahinga sa higpit ng kamay ng Shokoy. Bago pa siya mawala ng malay ay buong lakas niyang sinipa sa dibdib ang kalaban. Tumalsik ito papunta sa kasamahan na tumatakbo papalapit sa kanila. Habang naghahabol ng hininga ay napansin ni Edward ang itak niya sa may gilid ng pader. Pinuntahan niya ito habang hindi pa nakakabangon ang dalawang Shokoy. Nagpa-slide siya at inabot ang itak. Pagkakuha niya sa itak ay sa kanya binigyan ng hiwa sa liig ang isang Shokoy. Nagtuloy-tuloy sa pag-atake si Edward hanggang sa makatayo siya at ibinaon ang itak sa bunbunan ng Shokoy. Halos lumuwa ang mga eyeballs sa mata ng Shokoy nang makaramdam ito ng matinding sakit. Tumulo ang dugo nito mula sa sugatang ulo at unti-unting nanghina matapos lumiit ang kanyang ulo. Isa na lang ang natitirang nakatayo sa mga kalaban. Pagkalingon ni Edward ay sinalubong nito sa tiyan ang malaking kamao ng kalaban. Bumalandra ang likod ng binata sa pader. Galit na lumapit ang Shokoy at tinapakan niya ang binti ni Edward. Gumulong ang binata at tumayo habang winasiwas ang itak. Tinamaan sa likod ng tuhod ang kalaban at napaluhod ang isang binti nito. Sinuntok ito ng malakas ni Edward sa panga kaya napatingala ang Shokoy. Pagkatapos nito ay sa kanya ito sinaksak sa bunbunan. 5 pulgada rin ang narating ng itak sa loob ng malambot na ulo at nangisay ang Shokoy sa tindi ng sakit. Bumula ang ulo nito at umalagwa ang malagkit na dugo mula sa sugat sa ulo. Namatay itong bumubula ang ulo. Nanghina naman si Edward matapos ang matinding laban na kanyang naranasan. Hindi pa ito nakakapahinga simula nang sumalang siya sa pagsubok. Gayunpaman, dahil ayaw niyang aksayahin ang oras, ay dumiretso na ito sa batong hagdanan. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan habang pinupunas niya sa short ang malagkit na dugong kumapit sa itak. Nang makarating ito sa tuktok ay bumungad sa kanya ang 4 na puting tamawo na nagbabantay sa lagusan. Mahahaba at mapuputi ang mga buhok nila. Malalapad ang mga katawan at napakatulis ng mga kuko. Mahaba rin ang mga binti nila na halos kasing payat ng kawayan. Mapupula ang mga mata pero walang mga piltrum. Ang matutulis na mga kuko nila ang kanilang ginagamit sa pagpaslang ng kalaban. Kasing tulis ito ng ice pick at ang gilid naman nito ay kasing talas ng kitchen knife. Sa talim nito, kaya nitong humiwa ng makapal na yero kung sasadyain. Nag-isip ng paraan si Edward kung paano makakalapit sa lagusan. Wala itong makitang madaling daan kundi tapusin ang mga nagbabantay. Ang 4 na tamawo ang inatasan na magbantay sa lagusang iyon. Walang sino man ang pinapalagpas nila sa lagusan kahit pa ang mga Shokoy. Tungkulin nilang siguraduhing ligtas ang mutya at bawat isa sa kanila ay masusing minamatyagan ang buong paligid. Malikot ang mga mata ng mga tamawo sa paligid dahil nararamdaman nila na may nakapasok na hindi nila kauri sa kanilang teritoryo. Nagsimula ng kabahan si Edward dahil mukhang alam na ng mga ito na nakapasok siya. Ayon pa kay Lolo Fabian, maliliksi at mabibilis ang mga tamawo, kaya dapat dagdagan pa ni Edward ang pag-iingat. Dahan-dahan na gumapang papakyat si Edward papunta sa madilim na bahagi. Napansin kaagad ng isang tagabantay ang binata dahil sa ingay ng itak na kumiskis sa sahig. Sumugod kaagad ito at inundayan ng pagsaksak si Edward. Gumulong si Edward para makaiwas pero sinundan siya ng tamawo.
Sinipa niya ang bandang binti ng Tamawo para mapahinto ito sa paglapit. Tumayo si Edward at nagtaka siya na hindi na sumunod pa ang iba. Hinayaan lang nilang lumaban ng mag-isa ang kasamahan nila. Dahil dito nakahinga ng maluwag si Edward sapagkat maiiwasan niyang dumugin ng mga halimaw. Nag-fighting stance si Edward sa harap ng Tamawo. Matalim itong nakatitig sa mga mata niya. Pinasirko niya ang itak sa mga kamay habang papalapit ang Tamawo. Bigla itong naglaho at nagulat si Edward nang nasa harapan niya na ang puting nilalang. Isang suntok ang pinakawalan nito kay Edward. Binlock naman ito ni Edward gamit ang itak. Subalit dahil sa lakas ng impact ay napatras pa rin si Edward. Iba ang bigat ng kamao ng Tamawo kumpara sa mga Shokoy. Tila kaya nitong bumasag ng buto sa isang tira lang. Ang akala pa nga ni Edward ay nayupi na ang kanyang itak dahil sa lakas ng suntok na tumama dito. Mabilis na winasiwas ng Tamawo ang kamay niya at muntik ng tamaan sa leeg si Edward. Sa kabutihang palad ay nakailag ito kahit mabilis ang galaw ng kalaban. Itinarak ng binata ang itak sa lupa at tumungtong siya dito. Tumalon si Edward sabay sirko sa ere paatras. Tinamaan sa baba ang Tamawo at napatingala ito sa ere. Pagkalapag ni Edward ay hinugot niya ang itak sa lupa saka sinaksak sa tiyan ang kalaban. Hindi kumibo ang Tamawo pero ramdam nito ang init ng talim. Animoy hinihiwa siya ng naglalagablab na bakal at hindi nakaimi. Bumuka ang malaking sugat sa sikmura ng Tamawo sabay buhos ng mga laman loob nito sa tiyan. Bumagsak ang Tamawo na nahihirapang huminga. Inakala niyang ordinaryong itak lang ang nakasugat sa kanya. Subalit nagkakamali siya dahil gawa ito sa pilak na may kaakibat na mga orasyon sa loob nito. Wala pang 3 segundo ay namatay na nga ang Tamawo nang hindi malang nakakabawi. Matapos bumulagta ang isa ay sumugod naman ang isa pa. Pero katulad kanina, mag-isa lang din ito nang sumugod, habang nanatiling nakatayo ang dalawa sa may lagusan at mahigpit pa rin itong binabantayan. Dumistansya muna si Edward para matyagan ang galaw ng kalaban. Nakahanda ang mga kuko nito sa pagtabas sa kanya. Maya-maya pa ay bigla nang umatake kay Edward at sunod-sunod na inundayan ng mga saksak ang katawan ng binata. Walang patid na ilag ang ginawa ni Edward na iniiwasang madampian ng kuko ng Tamawo. Nagmukha itong si Vega na winawasiwas ang kamay na parang kutsilyo. Nagdash si Edward pakanan para makalapit sa tagiliran ng kalaban. Naghagis ng hiwa ang Tamawo pero nakayuko si Edward at sinungkit sa bodega ang kalaban. Natamaan niya ito pero daplis lang. Hindi nasaktan ang Tamawo sa ginawa niya, kaya sumugod uli ito sa kanya. Sunod-sunod na tusok naman ang ginawa ng Tamawo. Todo iwas si Edward habang umaatras. Sinundan siya nito at dinidikitan palagi. Tinulak ni Edward ang Tamawo pero matibay ito at hindi malang natinag. Sinampal niya ng malakas si Edward. Tumalsik si Edward sa lupa na parang ibinagsak na troso. Namula ang kanang pisngi nito at namaga. Inapakan siya ng Tamawo pero nakagulong si Edward at agad tumayo. Nagdash itong muli papalapit sa kalaban. Sa kanito inundayan ng horizontal slash. Tinamaan ang Tamawo sa bandang dibdib at napatras ito ng bahagya kay Edward. Natigilan sandali ang Tamawo kaya sinamantala ito ni Edward. Inatake niya ito ng biglaan pero nahawakan ng kalaban ang itak niya. Sinubukan niya itong agawin kay Edward pero umapak ang binata sa malapad na katawan ng Tamawo at nag-cartwheel ng paatras. Tinamaan ng sipa sa muka ang Tamawo. Napatingala ito kaya agad itong inunday ng saksak ni Edward sa tiyan. Napaigik sa sakit ang Tamawo.
Pinalihis ni Edward ang itak at parang hiniwa na keso ang sikmura ng kalaban nang hilahin ni Edward ang itak niya. Halos bumuhos pa palabas ang bituka ng Tamaw sa laki ng sugat na natamo nito. Sinipa ito ni Edward at natumba ang Tamaw at hindi na gumalaw pa. Naramdaman ni Edward ang pagdating ng isa pang Tamaw. Tumatakbo ito habang sumusugod at binangga niya ng malaki nitong braso si Edward. Tumilapo ng ilang metro si Edward at kamuntikan ng mahulog sa ibaba ng tubig. Mabuti na lang at naitusok niya ang itak, kaya napigilan niya ang pagsadsad niya pa ibaba. Tumayo kaagad si Edward nang lumapit sa kanya ang Tamaw. Ibinato niya ang itak pero nakaiwas ang Tamaw. Masyadong matalas ang pandaman nito. Nabasa kaagad ang nasa isip ni Edward. Tuloy-tuloy na bumaon ang itak sa pader malapit sa lagusan. Buisit! Kung kailan kailangan ko pa naman ng sandata, saka ko pa naisipang ihagis ang itak. Reklamo pa ni Edward sa sarili. Nakakita siya ng bato at inihagis niya ito sa Tamaw. Pero umilag lang din uli ang kalaban. Sumugod ito kay Edward ng napakabilis. Kaya medyo nataranta si Edward kung saan pupunta. May napansin siyang bato na nakatayo sa gilid ng pader. Malaki ito at patusok ang hugis o parang piramid. Dali-daling tumakbo si Edward patungo roon, ngunit hinarangan siya ng Tamaw. Tumakbo pa kanan si Edward pero ganun din ang ginawa ng Tamaw. Maging sa pagtakbo niya sa kaliwa ay binablock din siya ng kalaban. Mukhang hindi talaga siya nito hahayaan na makalapit sa batong piramid. Walang pag-asang makalusot si Edward, liban sa nakabukas na mga binti ng Tamaw. Ito na lang ang daan na meron siya. Kaya naman, inipon niya ang lakas ng mga binti, saka ito tumakbo ng mabilis. Nagulat ang Tamaw na magpa-slide ang binata papasok sa mga binti niya. Nakalusot si Edward at nagtagumpay na nakalapit sa batong piramid. Hinabol siya ng Tamaw pero nagpaikot-ikot lang si Edward hanggang sa napagod sa kakasunod ang nilalang. Dito nakatiyempo si Edward at tinakbo niya ng mabilis ang itak na nasa pader. Bagamat pagod pa ay sumugod pa rin ang Tamaw kay Edward pero mabagal lang itong nakabuntot sa likuran. Nahugot ni Edward ang itak at hindi nakareak ang kalaban nang tagbasin niya ito sa bewang. Walang habas na hinambalo sa katawan ang puting halimaw na parang tumataga lang ito ng punong kahoy. Bumuhos ang mga laman loob ng Tamaw mula sa kanyang gutay-gutay na tiyan. Napapasayaw pa ang nilalang habang walang patid sa pagtaga si Edward. Matatag din pala ang katawan nito na kahit ilang beses nang napupuruhan ng binata, hindi naman kaagad bumibigay sa malalakas na hataw ni Edward. Mapuputol na ang katawan pero hindi pa rin ito bumabagsak. Sa isang malakas na hataw ni Edward ay bumigay din ito. Tumumba ito na parang lantang gulay matapos ang malulubhang pinsala na natamo. Napapikit kaagad ito nang bumagsak sa lupa. Isang malakas na sipa ang hindi inasahan ni Edward mula sa likuran. Tumalsik ang binata papunta sa batong piramid. Nang lingunin ni Edward ang kalaban ay laking gulat niya nang makalapit ito kaagad sa kanya. Nirapido ng malalakas na suntok si Edward. Halos mawasak ang batong piramid dahil dito lahat tumatama ang mga suntok ng kalaban kapag nakakaiwas si Edward. Binigyan niya ng hiwa ang likod ng Tamaw at napaungol ito sa sakit. Sinundan niya pa ito ng saksak pero nakailag ang kalaban. Isang patalikod na sipa ang natikman ni Edward. Sa lakas ng sipa ay tumalsik ito ng ilang metro papunta sa nakabulagtang Tamaw. Nadulas pa si Edward sa dugong bumaha sa lupa. Natumba ito at nabitawan ang mahiwagang itak. Sumugod ang Tamaw gamit ang bilis. Tumilapon uli si Edward nang banggain siya ng balikat ng Tamaw. Para lang itong sinuwag ng sungay ng kalabaw at muntik nang mabali ang buto sa dibdib ni Edward sa lakas ng impact.
Napahawak siya sa nananakit na dibdib habang sinusubukang tumayo. Nangangatog na ang mga tuhod ng binata dahil sa matinding pagod mula sa mga laban na mahihirap na kanyang pinagdaanan. Subalit hindi pa rin sumusuko si Edward dahil malapit na niyang maabot ang rurok ng tagumpay. Sumugod ang tamaw habang nanghihina pa rin si Edward. Hinanda naman ng binata ang kanyang sarili sa paparating na halimaw. Nagulat ang tamaw nang bigla na lang naglaho si Edward. Napansin na lang nito na umilaw pala ang pulsera sa kamay ng binata. Ang gintong hibla ni Ephraim. Naglalabas ito ngayon ng kakaibang liwanag at binibigyan ng sapat na lakas si Edward. Biglang gumaan ang dibdib nito sa ilang segundong nakalipas. Hindi niya na rin maintindihan ang nangyayari, ngunit nagpapasalamat ito sa tulong na ginawa ng gintong hibla ni Ephraim. Nasa tabi ngayon ni Edward ang itak at dinampot niya na ito. Galit na sumugod ang tamaw sa kanya. Hinintay ni Edward na makalapit ito. 2 hiwa ang pinatikim niya sa hita ng kalaban. Napalud ang tamaw sa sakit. Mismong sa harap ni Edward ito huminto. Ito na ang pagkakataon na hinintay ng binata upang tapusin na ang puting nilalang. Isang tarak sa puso ay nanlaki na ang mga mata ng tamaw. Kasabay nito ay sumuka ng maraming dugo ang nilalang na iyon. Isang hataw pa ay lumipad na papunta sa batong piramid ang ulo ng puting nilalang. Natilamsikan ng dugo si Edward habang unti-unting bumabagsak sa paanan niya ang pugot na katawan ng kalaban. Napaluhod si Edward sa sobrang panghihina. Hindi niya sukat akalaing matatalo niya nang ganun-ganun lang ang mga kalaban nang wala man lang anumang orasyon o proteksyon sa katawan. Napangiti si Edward nang mapatingin sa suot niyang pulseras. Mukhang ito ang naging lucky charm niya sa laban. Naging maliksi ang kanyang mga kilos at pakiramdam niya ay parang ang gaan-gaan ng kanyang katawan. Pero lingid sa kanyang kaalaman, habang nakikipaglaban siya sa mga kaaway, ay pumasok sa katawan niya ang kalahati ng espiritu ni Ephraim. Mula dito ay tinutulungan siya sa pakikipagsagupaan sa malalakas na mga nilalang. Dahil din dito, binigyan ng kaunting bilis at liksi ang katawan ni Edward. Hindi rin ito masyadong nakakaramdam ng sakit sa tuwing natatamaan siya ng mga atake mula sa mga kalaban. Matapos makapagpahinga kaunti, pumasok na si Edward sa lagusan. Dito ay makakaharap niya na ang bataluman na siyang nangangalaga sa mutya ng batis. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 36. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.